Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Muli ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Blessed be the name of God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah po. Dala po tayo sa ating pong prayer request. Kung meron pong prayer request, bigyan natin ng daan. Praise God. At kung wala pong prayer request, tayo na po ay magpatuloy po sa Panginoon. Praise God. At inakalis natin ang mga bisita po na narito po. At ngayon po ay pinapasalamatan natin ang presensya ng Panginoon na dinako kayo dito. Ito ay hindi aksidente, kundi ito ay kalooban ng Panginoon. Amen ba? Praise God! Hallelujah! Dinako kayo dito mga kapatid dahil po yan ang kalooban ng Panginoon na tayo po ay magsama-sama po na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Sapagkat yan po ang heartbeat ng ating Panginoon, ang pintig na puso ng Panginoon na maglilingkod po tayo sa Kanya, hahanapin natin siya habang siya ay ating matagpuan. Ayon po sa Isaiah chapter 55 verse 6 po. Salamat po sa Panginoon sa Kanyang kabutihan na kayo po ay dinako dito. Ganun rin po sa ating mga kapatid sa ibang bansa na dinako rin. At si Brother Nick Camayo, siya po ay praise God, Siman, at salamat sa Panginoon, dinako siya rito po mga kapatid. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon po, manalangin po sa Panginoon. Our topic today is faithful and perfect servant. Faithful and perfect servant, matapat at sakdal na lingkod ng Panginoon. Tayo po manalangin, mapagpalang Ama, hallelujah, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na rito po, Panginoon Lord. O God, na bawat isa na maglilingkod sa iyo. O God, hallelujah, alisin mo, Panginoon, ang mga sagabal man, ang hadlang man, ang gawa ng demonic spirit in Jesus' name. Alisin mo, Panginoon, mga balakid man in Jesus' name. Alisin mo karamdaman man, Panginoon, in Jesus' name. Mga sakit, mga ubo, mga sipon, mga lagnat, ano ang kaso nito, ano man po, Panginoon, gawa ng demonyo, Panginoon, mga COVID-19 o coronavirus, what kind of virus, Panginoon, lusawin ito sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Tunawin ito sa pangalan mo, Jesus. Oh God, bless everyone, Panginoon. I declare healing, deliverance. I declare good health, Panginoon, Lord. I declare revival po, Panginoon, salvation, Panginoon, and miracle. Hallelujah, salamat po, Panginoon, thank you, Jesus. Purihin ka po, Panginoon, Ama. Hallelujah, hallelujah. Lahat po sabi, thank you, Jesus. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen, thank you, Jesus. Amen and amen. Praise God. Babatiin natin at ang bawat isa kamay natin at sinasabi natin sa Panginoon na binabati kayo sa pagmamahal ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon, kaya dinako kayo rito at maglingkod tayo sa Panginoon sama-sama. Amen ba? Hallelujah! Are you glad that you are here? Praise God. Di ka ba kayo nagagalak na dito kayo? Dahil kaya sabi sa mga kasulatan ay I was glad when they said it to me, let us go into the house of the Lord. In Psalms 100 verse 4. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dito verse 1. Okay, tayo po ay upo na po at ang ating pong paksa ngayon ay faithful and perfect servant. Ang matapat at sakdal na lingkod ng Panginoon o alipin ng Panginoon. Dito po sa Job chapter 1 verse 8, the Lord said unto Satan, Thou hast considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and enshuneth evil. So, sabi ng ibang mga nasa mundo ay wala daw perfect na tao.
Kung wala, ibig sabihin, walang ililigtas ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay hindi po perfect, ngunit po magpakasakdal sa Panginoon. Amen ba? Kaya nga sinabi dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain, at dugtong pa ni Yahweh sa kanya. So, yan po ang sinabi ng Panginoon kay devil o kay Satanas, na ang lingkod ng Panginoon ay isang sakdal na tao, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan. So, ipinagmalaki ng Panginoon si Job. Alam natin ang kasaysayan ni Job, na siya po ay ipinakilala kay Satanas na walang katulad sa kanya. Ang sabi ni Satanas sa kanya, kasi ay naglilingkod sa iyo si Job dahil iniingatan niya siya. Alam niyo po, naglilingkod po kayo sa Diyos, iingatan tayo ng Panginoon. Diba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kapag mayroon tayong takot sa Kanya, ingatan tayo ng Panginoon. Mayroon po anghel de la guardia ang Panginoon, nagbawantay po sa atin. According to Psalms chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth around about them that fear Him, and He will deliver them. Ang angel of God, ang anghel ng Panginoon, siyang humahantong o nagbabantay sa mga anak na niya na may takot sa Kanya. Ang fear with God, ang tinutukoy na pagkatakot sa Diyos, ibig sabihin, ang taong mayroon paggalang sa Diyos, mayroon pagrespeto sa Diyos, mayroon pong pagpaparangal sa Diyos, mayroon pagpupuri sa Diyos, mayroon pong hallelujah o God, pagpapataas sa Panginoon na walang ibang sasambahin kundi siya. Yan ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos. Kaya kapag mayroon tayong pagkatakot sa Diyos, ay mayroong pagpapala mula sa Diyos. Kung tayo ay mayroong takot sa Diyos, diyan po ang katapatan at diyan po ang kasakdalan. Amen ba? Kapag mayroon tayo takot sa Diyos, maging matapat ka sa Diyos, maging sakdal ka sa paglilingkod mo sa Kanya upang ikaw ay karapat-dapat at tayo karapat-dapat at tawagin a good and faithful and a perfect servant. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinabi po sa mga kasulatan sa Proverbs chapter 22 verse 4 na by humility and fear of the Lord shall riches, honor, and life. Kung gusto natin ay maging marangal, parangalan ng Panginoon, kung gusto natin ay payamanin ka ng Diyos, bigyan mo ng buhay, kailangan mo ang kababaan ng loob at mayroong takot sa Diyos. Yan po. Yan ang ingredients na maging matapat mo kayo sa Kanya, maging sakdal. Kaya, lumalayo ka sa kasamaan. Maging matuwid ka sa Panginoon, ang matuwid at sakdal at matapat na lingkod niya, may takot sa Diyos, matuwid at lumalayo sa kasamaan. Kapag alam mo ang masama, kailangan mong iwasan. Amen ba? Amen? Amen. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, abstain from all appearance of evil. Iwasan natin ang anyo ng kasamaan. Ngayon, kaya kapag tayo maging matapat sa Panginoon, ay mayroon pong commendation ng Panginoon, mayroong papuri ang Panginoon sa atin. Parangalan tayo ng Panginoon. Gaya po si
Job, pinarakalan ng Panginoon kay Satanas. Parang nagwinto na paramihan tayo ng sakop. Sabi na ni Satanas dyan, doon sa sabungan, akin niya lahat yan. Sabi naman ng Panginoon, pumunta tayo sa simbahan. Lahat yan ay magsamba sa akin. Ang sabi ni Satanas, hindi lahat sa iyo yan. Kapag hindi sila nakinig sa iyo, hindi siya sa inyo. Kapag nagkwentuhan yan, hindi yan sa inyo. Kaya kapag tayo ay narito sa church ng Panginoon, na magsamba sa Panginoon, hallelujah, huwag tayong, hallelujah, makinig sa busis sa Satanas. Kailangan ay makinig sa busis ng Panginoon upang, hallelujah, ariitan ng Panginoon na ganap, hallelujah, matapat at lingkod ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kasi pinagmamayabang tayo ng Panginoon kapag matapat ka at sakdal na lingkod niya. Yan po ang hangad po ng Panginoon. At dahil sa katapatan at kasakdalan ni Job, sinubok si Job. Subukan mo kunin ang kanyang lahat ari-arian. Ay hindi kanya paglilingkuran. Sabi ni Satanas, sige, gagalawin ko siya. Sabi ng Panginoon, huwag mong hitilin ang kanyang buhay. Hayaan na. So, pinahayaan ng Panginoon. Tinanggal ni Satanas ang kanyang kabuhayan. Pati ang kanyang anak na mga ganda at gwapo ay kinuha ni Satanas. Alam niyo po, kapag may permission ng Panginoon, kaya kang galawin ni Satanas. Yan ang nangyari po sa pamilya ni Job. Pero, ang sabi ni Job, maglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Amen ba? Maglilingkod pa rin siya sa Panginoon kahit na mayroon pong kahirapan, kawalan, nawala ng kanyang mahal sa buhay, maglilingkod pa rin sa Panginoon. Ang sabi ni Satanas, maglilingkod pa rin siya sa iyo. Sabi ng Panginoon maglilingkod pa rin siya sa akin yan. Subukan mo na bigyan mo siya ng karamdaman, hindi siya maglilingkod yan. Sabi niya ng Panginoon, sige, ibigay ko sa iyo ang kanyang katawan, pero huwag gagalawin mo ang kanyang buhay dahil pag-aalap ko siya. Isipin mo, kapag may karamdaman palang tao, kapahintulutan pala ng Diyos yan. Gawa ni Satanas yan, pero pahintulot lang ng Diyos. So nagkaroon ng karamdaman si Job. Ano karamdaman niya? Mula sa ulo hanggang sa lapalapalan talampakan, nagkaroon siya ng mga bulutong. Nagtutubig ang kanyang katawan at nangamoy siya ang bao. Kaya guys, nangangamoy niya siya mabaho na siya, ang kanyang mga kaibigan ay ayaw na sa kanya. Pati ang kanyang asawa ay ayaw na rin sa kanya. Ang sabi ng kanyang asawa, maglilingkod ka pa sa Diyos mo. Sumpain mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Ano ang sabi ni Job? Tatanggap ka lang ba ng mabuti? Tatanggap pa rin ng anumang ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Purihin pa rin ang Diyos. Amen ba? Hallelujah! Amen! Kaya nga, kung ano mang tumating sa ating buhay, tanggapin natin dahil po, pahintulot ng ating Panginoon. May mga layunin ng Panginoon para parangalan ang ating Panginoon. Dahil sinabi sa Romans chapter 8, verse 28, for we know all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tinawag tayo ng Panginoon. Mayroon layunin ng Diyos sa atin. Parangalan mo ang Diyos. Hallelujah! Sa ating pong katapatan, sa ating kasakdal, sa aglingkod sa Panginoon, na hindi mo ipagkailangan Diyos, hindi mo tatalikuran ng Diyos. Amen? Yan po. Kaya ang nagiging huwangan na lingkod ng Panginoon si Job, nawala ng kanyang kabuhayan, nawala ng kanyang anak, kinuha ni Satanas, nagkasakit siya, ang gwapo-gwapo niya, ang bango-bango, nakaamoy na siya,
Amoy lupa, hindi amoy lupa, amoy basura. Hindi amoy basura, amoy patay na. Kung ngayon kaya nangyayari sa buhay mo, ang matindi talaga. Pagkatapos, kinusuklaman na siya ng kanyang asawa. Yan po ang matindi at karanasan at nangyayari kay Job. Pero natili ang kanyang katapatan. Natili ang kanyang kasakdalan bilang lingkod ng ating Panginoon. Amen ba? Sino kaya ang ganyang kalagayan na tao? Matapat, kasakdal, matuwid, lumalayo sa kasamaan. Mahirap magsabi na ikaw yun o ako yun. Ang Panginoon, kailangan na parang malangin ba? Walang maglawalhati. Walang maglawalhati sa kanyang sarili. No flesh should glory in His presence. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse, hallelujah, 29. Kaya walang laman na magbigay papuri sa Kanya, kundi ang papurihan natin ang Diyos. Amen ba? Hallelujah! Ang papurihan natin ang Diyos. Ang kaluwalhatian sa Diyos lamang, mga minamahal. So, according to Matthew, chapter 25, verse 23, ang sabi ng Panginoon sa mga lingkod na matapat sa Kanya, His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Pinarangalan ng Panginoon, pinapapurihan ng Panginoon ang matuwid, mabuti at matapat na alipin. Ano ang sabi ng Panginoon? Dahil ikaw matapat sa maliit na bagay, gagawin kitang mga siwa sa marami mga bagay. Papasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Tapat ka sa Panginoon. Papurihan ka ng Panginoon. Hindi lamang papurihan ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng kagalakan. Hindi lamang bibigyan ka ng kagalakan, papapasukin ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen ba? Hallelujah! There's three things. May pagkaloob sa atin ng Panginoon, papurihan ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng kagalakan, at papapasukin ka ng Panginoon. Ang kagalakan ay hindi mapantayan sa Diyos manatakwan. Only God can give us joy. Ang Diyos lang makapagbigay sa iyo ng kagalakan. Sa mundong ito, naghahanap ang tao ng kasiyahan, happiness, but dito sa lupa, ang happiness mo ay pangsamantala lang. Ngunit ang kagalakan na ipagkaloob sa iyo ng Panginoon ay, hallelujah, eternal life, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Amen ba? Yan ang kagalakan na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya, bakit nagiging sinabi ng Panginoon ay naging matapat? Dahil, binigyan sila, may binigyan ng Panginoon ng isa, ng talento. Ang isa binigyan ng 2 talento. Ang isa binigyan ng 5 talento. Ang 5 talent, dahil matapat siya na lingkod, nag-increase ng 5 talent at nagiging 10 talent na. Kaya nga, pinarangalan siya ng Panginoon. Ang 2 na talento ibinigay sa kanya, ngunit dahil sa kanyang katapatan, nagiging 4. So, pinapurihan siya ng Panginoon, pero pasok pa rin ng Panginoon. Ang isa, binigyan siya ng talento, hindi niya pinaunlad, hindi niya ginamit, bagkus tinago niya. Tinago niya, hindi siya tinago, inilibing. Dahil takot daw siya. Dahil ang Panginoon daw ay masama, magnanakaw, kumukamkam na hindi sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, alam mo pala na ako ay matapang at ako ay
gumagawa ng masama, yan ang mangyari sa iyo, pinaparatangan mo yung Panginoon. Kaya nga siya ay kinuha ang kanyang isang talento, ibinigay sa 10. Kaya nga, kung minsan nainggit po tayo na yung mga pinagpapala, lalong pinapagpapala ng Panginoon. Hello? Ang mga pinagpapala dahil ay matapat at sakdal, lalong pinagpapala ng ating Panginoon. Yung akaunti na wala na nga dahil naging tamad, palabintak pa sa kanyang Panginoon ay nawala at pinarusahan ng kanyang Panginoon. Alam niyo po, kung i-research mo sa komentary pala, ang 1 talent in equivalence po ng 100 pounds. Kapag 1 talent of silver is 100 pounds. Kapag 1 talent of gold is equivalent and 200 pounds, mga kapatid, 200 yun. So, nang mahulugan, napakalaki pala yun. Eh, magkano ngayon ang pound ngayon? Di ba? Sa piso ngayon, ang isang pound sa piso ngayon ay almost 80 pesos. Ay, kasi 779 something. Kaya umaabot ng 80. Kung i-round up mo ng 80, 100 times 80, ilan yun? Sa silver, umaabot siya ng 80,000. 80,000. Ay, kung gold yun, ano yan? 160,000. Eh, kung pinatubo mo yan, malaki yun. Kaya kasabi ko, i-crash yung million yun. Alam niyo po, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na mga biyaya, mga talento ng Panginoon, kailangan huwag natin ikubli, huwag natin i-redeem, huwag natin itago. Kailangan gagamitin natin sa kalawalhatian ng Panginoon upang mapangalan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah, amen! Huwag tayo maging tamad sa Panginoon. Dahil ang tamad itinapon po sa nagingitid ang ngipin at sa kadiliman na siya paparusahan magpakailanman. Alam niyo po, ang kasalanan na mabigat, kaya nga sabi na pero mapagpaumanhin pa nga ang Sodom at Gomorrah kaysa mga mapagpakumbabaw. Hello? Ang mapagpaimbabaw mabigat pala, na kunwari siya ay mabuti pero mayabang, mapagkunwari, hindi matapat na lingkod ng Panginoon. Nais po ng Panginoon maging matapat tayo. Nais ng Panginoon, hallelujah, kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hindi tayo mapagkunwari. Dahil sinasabi nga sa Matthew chapter 7 verse 22, ang sabi ng Panginoon, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Ano po? Salamat po sa Panginoon na ang mga paalaala ng Panginoon ay nandiyan sa atin. Hindi pong garantiya na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay born again Christian, na ikaw ay nagsamba, ay sapat ka sa Panginoon. Kailangan maging matapat po tayo, maging sakdal na alipin ang ating Panginoon. Amen ba? Dahil ang sabi ng men, hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. Ano? Hindi ba Panginoon, nang-aral kami sa iyo, pangalan? Nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, gumawa ng mga kababalaghan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sabi sa verse 23, I never knew you. Depart from me, ye are doers of iniquity.
Sino po ang pinagsabihan ng Panginoon? Sino po ang pinagsabihan ng pinagkaitan ng Panginoon? Sa Matthew chapter 7 ito. Itoks po mga kapatid sa lahat po na mga mananampalataya na hindi po matapat at sakdal. Dahil ang sabi niya sa verse 23, hindi ko kilala. Hindi kilala ng ating Panginoon. Para kikilalanin tayo ng ating Panginoon, ay maging matapat po tayo sa Kanya. Amen ba? Praise God. Dahil ang katapatan, ayan po ang sukatan. Ang kasakdalan, iyan po ang kaganapan. Dahil sinabi po ng Matthew chapter 5 verse 48, be perfect for your heavenly Father is perfect. Magpakatap. Sakdal po tayo dahil ang ating Amang sa langit ay sakdal. So, ang Matthew chapter 7 na ito, tumutukoy ito sa pangkalahatan. Hindi tumutukoy po sa isang reliyon lamang, kundi sa pangkalahatan na lahat na nanalangin. Ngayong araw na linggo, marami pong nagsamba. Pero hindi lahat ang sumasamba sa Kanya. Hindi lahat ang nanalangin sa Kanya ay kilala ng Panginoon, ay makapasok sa Kanyang kaharian, magkaroon ng kagalakan, magkaroon ng komplement sa papuri. Kundi yan lamang ang matapat at sakdal na lingkod ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen? Ang iba, hindi ako maglilingkod sa Panginoon kasi wala akong kasama. Kasi iniwanan ako ng asawa ko. Kasi iniwanan ako ng boyfriend ko, girlfriend ko. Hindi matapat yan ang lingkod ng Panginoon. Palibasa iniwanan ka na. Hindi ka na magsimba. Marami po kanya na. Nagsimba lang dahil sa kanyang boyfriend, girlfriend. Marami nagsimba dahil sa kanyang asawa. Hindi matapat yan sa Panginoon. Dahil sa kabilang buhay, ang sabi po, sa Matthew chapter 22 verse 30, ang sabi ng Panginoon, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa langit, wala nang pag-aasawa doon. Kagaya po tayo ng angel na hindi mag-asawa. Kaya nga lahat tayo kapag sa langit na, ay pawang lahat ay magkapatid doon sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? Kaya kung iniwan ka ba ng asawa, kung iniwan ka ba ng boyfriend, girlfriend, patuloy ka ba sa Panginoon? Dahil sa kabilang buhay, wala nang asawa. Amen ba? Hallelujah! Lahat tayo ay lahat ang kapatid sa ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang matapat at lingkod ng Panginoon. Magpakasakdal po tayo dahil ang ating Panginoon ay sakdal. Mayroong iba, di ako maglilingkod sa Panginoon kasi wala na akong bagong sapatos, baka wala akong bagong damit. Di ako maglilingkod sa Panginoon kasi may sakit ako. Alam niyo po, may damit ka man na bago, wala damit. Kahit may damit ka lang yan, kahit ay luma yan, basta malinis, kalugod sa Panginoon yan. Amen ba? Kahit may sakit ka, pipilit ka sa Panginoon dahil alam mo ang Diyos ay magpagaling sa iyo. Amen ba? Hallelujah! Amen! Dahil mo, ang Panginoon ay siyang Diyos na nakikita sa ating mga pangailangan. Sinusubok lang tayo. Kaya nga si Job ay sinubok ni Satanas. Pinintulot ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang karamdaman, purihin pa rin niya ang Diyos. Diba? Purihin pa rin ang Diyos. Kaya nga, pinarangalan siya ng ating Panginoon. Kaya nga, dito po sa Mark chapter 5 verse 13,
Ito po ang kasaysayan ng isang babaeng mayroon pong sakit. And Jesus immediately knowing himself, the virtue had got out of him, turned him out in the press and said, "Who touched my clothes?" Sino ang humipo sa akin? Dahil naramdaman ng Panginoon mayroong virtud o mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanya. At sabi ng Panginoon sa kanyang malagad, sino ang humipo sa akin? Who touched my clothes? Dahil sabi ng isang babae, kung mahipo ko lamang ang damit ng Panginoon, hindi lang damit, ang sidsidan o ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Gagaling ako. Kaya kung mayroong kasakit sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Hallelujah. Kung mayroong kang pananampalataya, sabihin mo, gagaling ako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gagaling ako. Yan ang matapat na sakdal na likod ng Panginoon. Alam niyo po, ang sakit niya ay hindi basta-basta. Sakit na salot. Ang sakit na salot, mga kapatid, sobra pa po, mga kapatid, sa mga cancer ngayon. Ang sakit na salot niya dahil siya ay dinurgo, inaagasan ng dugo. Kapag inaagasan ka ng dugo, mamatay ka talaga dahil maubusan ka ng dugo. At ang naramdaman niya sa kanyang sarili lalong lumubha at lumubha ang kanyang sakit. Nagpagamot siya sa lahat ng espesyalista ng mga doktor. Hindi siya umiigil, bagkos lalo kong lumala. Alam niyo po, may sakit po na hindi gumagaling sa gamot. May mga sakit hindi kayang mapagalingin ng mga gamot at ahensya dito sa gobyerno at mga doktor nito. At doktor ay binigyan ng Panginoon ng karangalan na karunungan. Ang mga gamot, pinagkaloob ng Panginoon, mayroong mga sakit hindi kaya ng gamot at doktor. Dahil ang sakit niya, ang sakit na salot. Kaya nga sabi niya, sinalot siya. Inaagasan siya. Ilang taon siya inaagasan? 12 taon. 12 taon siya inaagasan. Kaya nung narinig niya Panginoon, sabi niya, maraming balita na ang lahat na lumalapit sa Panginoon ay gumaling. Sabi niya, ako'y lalapit rin sa Panginoon dahil nagpagamot na ako sa lahat ng manggagamot. Naubos na ang aking kabuhayan sa pagpapagamot sa lahat ng mga manggagamot. Ngunit walang kagalingan. Kaya nga, siya ay nagpupursige na lumapit sa Panginoon. Dahil sabi niya, kung mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon, ay gagaling ako. Kaya na lamang sinabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Kaya nga dahil palingon-lingon ng Panginoon, sino humipo? Takot na takot ang babae, sabi niya, ako po, Panginoon, ang humipo sa iyo. Kasi mayroong virtud o pawang kapangyarihan na lumabas sa kanya. Alam niyo po, kapag gumagaling pala ang tao, mayroon pong virtud na lumalabas na niya. Kaya na hindi basta-basta po mag-pray over, hindi basta-basta magpanalangin. Dahil mayroong kapangyarihan, kaya kinakailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi kapangyarihan ko, hindi kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Na malalang sa buhay natin, na malalang sa katawan mo, sa kaluluwa ko sa lahat ng bagay sa mundong ito. Amen ba? Hallelujah! So gumaling siya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, thy faith had made thee whole. Go in peace. Ang iyong pananampalataya ay magpagaling sa iyo. Hindi lang sa kagalingan, kundi sa sumpa ng karamdaman na naranasan mo. Kaya nga, kung may sakit man ang sinuman na hindi gumagaling sa gamot, hindi gumagaling sa doktor,
ibig sabihin, ang sakit niyan ay salot. Ang makapagpagaling lang yan, ang may lalang sa langit sa lupa. Ang Diyos na may lalang sa langit sa lupa. Ang Diyos may-ari ng buhay mo. Kaya lumapit ka, kaibigan, sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa akin, Lord, pagalingin mo ako. Maglingkod ako sa iyo. Maging manabat ako sa iyo. Maging sakdal ako sa iyo. Magpatutuwa ko na ikaw ang manggagamot. Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya, wala pong ibang parangalan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kapag hinipo mo ang Panginoon, paano mahipo ang Panginoon? Nung una ay siya ay naging tao, ngayon siya ay Espiritu. How to touch the garden of God. Alam niyo po, mahipo mo lamang damit ng Panginoon if you will praise God heartily. Kung sambahin mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, hallelujah, buong tiyaga sa Panginoon. For God inhabits the praises of His people. In Psalms 122 verse 3. So yan po, mga kapatid. Psalms, hallelujah, 22 verse 3 po, mga kapatid. Kaya, walang mangyayari sa buhay natin kung ipagmamayabang mo ang lahat mong ari-arihan. Hindi makapagpagaling ang kayamanan mo. Ang kayamanan hindi magbigay sa iyo ng kasiyahan. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 56, for what is a man profited? Ano ang pakinabang ng tao if he shall gain the whole world? Kung maangkin mo ang lahat ng mga bagay sa mundong ito and lost his own soul, mawala ang kanyang kaluluwa. Ano shall a man give in exchange of his soul? Paano ang kanyang kaluluwa? Ano ang kanyang ipagpapalit? Wala. Ang kaluluwa ko ay buhay. Ang kaluluwa po ay hindi namamatay. Ang kaluluwa po buhay. At ang kanyang destinasyon, dalawa lamang, langit lang at impyerno. Dahil ang katawan natin ay babalik sa alabok. Ang espiritu ay babalik sa Diyos. At ang kaluluwa ay mayroon siyang pupuntahan. Either langit at impyerno. Dahil binubuo ang tao sa katawan, kaluluwa at espiritu, ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace will sanctify your body, soul, and spirit, and be preserved blameless in the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, kailangan ang ating kaluluwa ay maglilingkod sa ating Panginoon. Ang katawan natin naghanap ng pagkain sa mundong ito. Kaya nga, kailangan ka magtrabaho. Dahil narito po tayo sa mundong ito. Kailangan kumain. Ang Espiritu, kailangan yan na magsamba sa Panginoon, na magpuri sa Panginoon, ang manalangin sa Panginoon. Yan yung sabihin, it is the conscious that God is, hallelujah, praise God, a living God. Kaya ikaw ay nanggaling sa Diyos, naging kaluluwa kang buhay dahil sa Espiritu ng Panginoon. In Genesis 2:7, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. In Genesis chapter 2 verse 7. Kaya, ngayon po, ang katawan ng tao babalik sa alabok. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. When the dust will return to dust as it was, and the spirit will return to God who gave it. At babalik yan. Dahil ang breath of life, yan po ang ibinigay ng Panginoon. Ang Espiritu. Ang kaluluwa, saan po itong patutungo? Diyan po mga kapatid.
either langit at impyerno. Saan mabasahin? In Luke chapter 16, verse 19 to 31, na yan kasaysayan ni Lazaro ang mayaman. Kaya, hindi masamang mayaman ka. Pero masama po, naghihirap ka na wala kang Diyos. At masama kang mayaman na mayabang ka. Kinakailangan, mayaman ka man, mahirap ka, maglingkod ka sa Panginoon. Di ba? Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! So, salamat sa Panginoon. Kaya nga sabi ni iba, ay mayaman lang yan, kaya pumunta sa langit, sa punta sa impyerno, ang mahirap daw si Lazaro punta sa langit. Hindi po. Wala yung posible sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, alam niyo po, nagpakahirap nga ang Panginoon para po tayo guminhawa. Hello? Ayaw po ng Panginoon na manatili tayo sa kahirapan. Saan mabasa yan? Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, at sabi niya, the grace of God is upon us, na though He is rich, He became poor to His power, and we became rich. Na sa Kanyang grasya ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin na sa Kanyang kahirapan at tayo guminhawa. Dahil sa Kanyang mga kahirapan at karitaan tayo ay paginawain ng Panginoon. Payamanin ng Panginoon. Payamanin ng spiritual. Dahil ano sinabi sa 3 John verse 2? 3 John verse 2. Katlong Juan verse 2. Isang chapter naman yan. Sabi niya, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health as thy soul prospereth. Kalooban ng Panginoon ang ating kaluluwa ay guminhawa. Kalooban ng Panginoon ang ating katawan ay guminhawa. Kalooban ng Panginoon ang Espiritu ay makagalak sa Panginoon. Amen ba? Kaya nga, maging sakdal tayo sa Panginoon. Maging matapat po tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen. Anong gagawin sa ating kaluluwa? Kailangan, praise God, maging huwaran, maging lingkod ng Panginoon totoo. Kaya nga, ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19, For though I be free from all men, bagamat ako ay malaya sa lahat ng mga tao, yet I have made myself servant to all. Ginawa ko sa aking sarili na maging alipin sa lahat, that I might gain the more. Ibig sabihin, upang mahikayat ko ang marami kay Kristo sa pananampalataya. Ibig sabihin, by all means, kailangan ang kaluluwa natin ay mayroong pakinabang sa Panginoon habang tayo sa mundo nito. Kinakailangan, hallelujah, tayo ay mag-akay ng mga kaluluwa, maglingkod sa ating Panginoon. Sa anong paraan maglingkod sa Panginoon, mahikayat natin sila ang marami sa pananampalataya kay Kristo. Hindi sa tao, hindi pangamatid sa kasamaan, kundi sa bagong buhay na magpakasakdal at magpakabanal sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Praise God! Sapagkat kung wala tayong pakinabang sa Panginoon, samba-samba ka lang sa Panginoon, uwi, na wala kang ginagawa sa Panginoon, you will be bored. Maiinis ka. Maaasar ka sa buhay mo. At pagkatapos, nawala ka ng gana. Ibig sabihin, kapag wala kang ginawa sa Panginoon, nawala ka ng gana talaga. Kaya habang tayo narito sa mundo ito, kinakailangan by all means, we need to save some. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Hallelujah. Mag-akay tayo ng kaluluwa na maglingkod tayo sa Panginoon. Sabihin mo, kaibigan, maglingkod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Magpakasaktan tayo, magpakabait tayo sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon para pagagalingin niya tayo, paghinawain niya tayo, bigyan niya tayo ng buhay na wala hanggan. Amen ba? Puri na ng Panginoon. Yan po ang layunin ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Amen? Alam niyo po, sabi ng iba, mga tiran,
Kasi may reliyon naman ako, maliligtas naman ako sa aking reliyon. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi tayo maliligtas na ating reliyon. Bakit? Anong garantiya? Kung maliligtas tayo sa ating reliyon, hindi na po nagkatawang-tao ang Panginoon. Hindi na siya nagkatawang tao na hinubad niya kanyang pa-Diyos, iniwan niya kanyang pa-Diyos, iniwan niya kanyang trono para po tayo ay maligtas. Iyan po ang sentido komon. Kasi bago po na isinilang si Kristo, nagkatawang tao siya, may reliyon na tayo. Hello? Yan po ang totoo. Kung narinig nyo. Hindi po tayo naligtas sa reliyon tayo. No? Yan ang dahilan, kailangan tayo tumanggap pa Jesus Christ. Upang tayo maligtas! Hallelujah! Amen! Yan po. Kaya nga sinabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angel, preached into the Gentile, believed on in the world, and received into His glory. Ipinahayag sa mundo at tinanggap sa kaluwalhatian, ipinangaral po sa mga anghel at nakita ng mga anghel. Kaya nga, ibig sabihin, nagkatawang-tao ang Diyos. Ang layunin niya, Diyos ba? Ang Diyos ba ay tao? Hindi. Ang Diyos ay hindi tao. Nagkatawang-tao para matubos tayo sa ating kasalanan. Amen. Tuloy natin yung Panginoon. Para matubos tayo sa kasalanan. Para magbalik loob tayo sa Diyos. Amen ba? Kung wala kang, hallelujah, tayo kay Jesus Christ, hindi tayo maligtas. Kaya nga, the greatest word in the Bible, ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, the greatest word in the Bible in John chapter 3 verse 16. Kaya nga, kailangan mo natin, kailangan niyo po, ibahagi natin, by all means, kailangan mo si Jesus Christ. Baka sabihin mo, may reliyon na mo, hindi po ang reliyon magliligtas sa akin. Kailangan mo si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang ang makapagliligtas sa iyo. Alam niyo po ang mga Muslim ngayon, milyon na po ang mga Muslim ngayon, nagpahayag mismo si Jesus Christ sa kanila. Hindi ang kanilang reliyon. Sila mismo ang naka-encounter kay Jesus Christ na si Jesus Christ nagpakita sa kanila na ako. Hallelujah. Magtubos sa iyong kasalanan. Tanggapin mo. Hallelujah. Ako ito. Hallelujah. Kaya milyon po. Alam niyo po, mahirap po maligtas ang tao kapag hindi mo ma-encounter talaga ang Diyos. Kapag ma-encounter mo si Jesus Christ, magsasabi ka, totoo talaga ang Diyos. Totoo ang Espiritu ng Diyos. Totoo ang salita ng Panginoon. Totoo siya may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. Amen. You cannot deny God if you encounter Jesus Christ in your life. Kailangan mo talaga. Hallelujah. Praise God. Makilala ang ating Panginoon. Kaya, para maligtas po tayo sa Panginoon, ito ang naging gawaran po ni Pablo. In Philippians chapter 3 verse 8 and 9. Pansinin natin yan. Sinabi ni Pablo, ye doubtless, kayo na pag-alinlangan, I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord. Binilang ko ang lahat ng mga bagay, upang maging mahusay at sa karunungan at sa kaalaman kay Kristo Jesus nating Panginoon. Para maging mahusay tayo sa karunungan at kaalaman kay Kristo Jesus. Bilangin mo ang lahat ng mga bagay na ito wala. You count it lost. Mawala. Kaya nga sabi niya, for whom I have suffered the loss of all things. Kung saan naranasan ko mawala ang lahat ng mga bagay, and to count them but dung, that I may win Christ. Upang mabilang ko lahat ito ay maging basura. Hindi lamang basura, dumi. O kaya si baba mo, magiging tae. Dumi, tae, basura. Kwenta, garbage lang yan.
So, ang iyong accomplishment sa mundong ito is a garbage, is basura, dumi. Walang. Kaya nga sabi niya, binilang niya lahat para maabot niya si Kristo, para matanggap niya si Kristo, para maging mahusay kay Kristo, maging, hallelujah, matalino kay Kristo. Ang lahat mong accomplishment, ay isipin mo yan ay naging basura lang yan. Huwag mo ipagmalaking kayamanan mo. Huwag mo ipagmalaking karunungan mo. Huwag mo ipagmalaki ang iyong posisyon. Kailangan mo ay mawala para makamtan mo. Hallelujah! Kausay ni Kristo na ikaw baguhin niya. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Si Pablo, siya ay abogado. Mayaman na tao. Ngunit siya ay nagsapid ay kay Kristo. Kaya nga, ang pagiging alipin, matapat at sakdal, susubukin ka talaga. Nabawalan ang lahat ng mga bagay. Babalikan natin ang ating kasaysayan na pinakita natin si Job. Nawala ang lahat ng mga bagay dahil pinagmalaki siya ng Diyos. Nawala kanya mga anak, nawala kanyang kayamanan, ng milyon mo kayamanan, pati ang kanyang asawa nawala dahil tinumulo siya ng kanyang asawa. Pero, nanatili pa rin ang kanyang panindigan sa Panginoon. Hallelujah. Ang ating panindigan, ang ating katapatan, ang ating kasakdalan, ipinagmapuri ng Panginoon kung tayo, halay matapat at sakdal sa Kanya, ipagmapuri ka ng Panginoon laban kay Satanas. Amen ba? Na mawala lahat tayo sa Kanya. To win Christ. Hallelujah. Yan po. Gusto po ng Panginoon maunawaan natin, hindi po ang mga bagay sa mundo yun. Bahala mawala. Kung minsan sabi na, nung naglingkod ako sa Panginoon, bakit naghirap ako? Hindi mo pinagmalaki ka pala ng Panginoon. Sinusubok ka lang ng Satanas kung daan ka talaga. Hanggang saan ka talaga. Yan ang nangyari kay Job. Hanggang saan siya na maglingkod sa Diyos, ang kanyang katapatan sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, in John chapter 12, verse 26, if any man serve me, kung sino ang maglingkod sa akin, let him follow me. Susunod sila sa akin. For where I am, kung saan ako, there shall also my servant be. Kung saan ako, naroon rin ang aking mga lingkod. And if any man serve me, kung sino man maglingkod sa akin, him will my Father honor. Parang alam tayo ng ating Ama. Hallelujah sa langit. Amen ba? Maglingkod ba tayo sa Panginoon? Kahit mawalan lahat ng ito. Maglingkod ka ba sa Panginoon? Kahit mawalan lahat ng ito. Alam niyo po, ang mga nangyayari sa mundong ito, gusto ni Antichrist, ang lahat nito, gagawin ng cashless society. At para maging cashless society, ilagay na lang sa kamay at sa noo ang iyong pera at libre na lahat. Hindi ka na kailangan ng cellphone, hindi ka na kailangan ng gadget, hindi ka na kailangan. Doon yun ang gadget mo na doon yun sa kamay. Sa noo mo, kontrolado kaya ka. Yan yung tawag na AI. Ang tao lalagyan ng AI ay kontrolin ka na. May AI application ngayon. Anong AI? Artificial Intelligence. Kaya kapag malagyan ka na ng AI, you will be a human robot. Kapag maging human robot ka na, hindi na kailangan ang Diyos. Si Satanas na lang sambahin mo. Ngunit, ang sabi ng Panginoon kay Satanas, dahil Satanas sabi niya, oh, ibigay ko sa iyo lahat na ito. Paglingkuran mo ako. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4? Sabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mo, Diyos mo, sa Kanya ka lang maglingkod. Ibig sabihin ng Kanyang tinutukso pala Kanyang Panginoon, Diyos niya. Sa Kanya ka lang maglingkod. Ang lahat na ito ay pag-aaral ni Satanas, ay pansamantala lang, ipinagkatiwala lang sa Kanya. Ngunit po, sinusubok lang kung sino ang maglingkod sa Kanya. Ang lahat ng ating pong na-acquire, ang lahat ng ating property, lahat ng ating nakamtan, ay mga katiwala ka lang sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo,
Katiwala na tayo sa Panginoon. Huwag mong ipagmalaki ang iyong posisyon. Huwag mong ipagmalaki kayamanan mo. Katiwala ka lang. Dapat ang katiwala ay maging matapat at sakdal na alipin ng Panginoon. Ano po rin natin ang ating Panginoon. Diba? Hallelujah! Dahil ang sabi po ng Panginoon sa Mark chapter 4 verse 44, and also, ever of you will be a chiefest. Kung sino ang nais magiging chiefest, maging dakila, ano sabi ng Panginoon? Ye shall be, servant of all. Ye shall be a servant of all. Magiging lingkod ka ng Panginoon. Paano maging lingkod ka ng Panginoon? Kapag maglilingkod ka sa lahat. Kung minsan utusan tayo, nagdadabog tayo. Wala ka sa mga pamaligyan ako. Ako mayaman. Hindi ganun ang ugali yan. Kung nais mo maging mayaman sa Panginoon, kung nais mo maging dakila sa Panginoon, kung nais parangalan sa Panginoon, nakahanda ka maglingkod sa lahat. Sabihin natin, makahanda ka maglingkod sa lahat. Kamayan mo katabi mo, nakahanda pala tayo maglingkod sa lahat. Huwag tayo magmayabang sa ating sarili. Amen, kapurin natin ng Panginoon. Nakahanda ka maglingkod sa lahat. Oy, bigat-bigat mo naman. Huwag mo akong maglingkuran. Ibig sabihin yan, pagsilbihan mo siya. Amen ba? Kaya ang Diyos nga siya nagsilbi sa atin. Yan po. Yan ang gusto ko ng Panginoon nawaan natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sinabi sa Luke chapter 16 verse 10, He that is faithful in that which is less, kung siya ay nagiging matapat sa maliit na bagay, is faithful also in much. Nagiging matapat sa marami bagay. And he that is unjust in the less, he is unjust also in much. Kung hindi ka matapat sa maliit, hindi ka rin matapat sa malaki. Kung minsan sinasabi natin, sa kanya ako magbigay sa Panginoon kapag marami na akong pera. Kapag mayaman ako. No. Hindi ka nga nagiging mapabigay sa inyong kahirapan. Lalo na kaya kapag ikaw mayaman. Di ba? Dahil sinabi ng tayo, kapag hindi ka na matapat sa maliit, hindi ka rin matapat sa malaki. Hindi nagsisinungaling ng Panginoon. Sinusukat ng Panginoon ang ating katapatan. Katiwala ka lang sa iyong kayamanan. Katiwala ka lang sa iyong propidad. Gusto ko ng Panginoon, hallelujah, magiging matapat na sakdal tayo na alipin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Pakamanan ng Panginoon. Amen. In 1 Corinthians 4 verse 2, sabi niya, moreover, it is required in steward. Ganon pa man ang kailangan sa mga katiwala that a man be found faithful. Matagpuan ang tayo na katiwala na maging matapat. Sa mga katuwid, ang iyong propiedad, huwag mo sabihin, iyo yun. You are just only a steward. Katiwala ka lang. Huwag mo ipagmalaki yan. Katiwala ka lang. Kapag mamatay ka, madala mo ba yun? Hindi. Hindi mo madala yan. Ipinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon na para mapaluwalhati ang Panginoon, hindi mapaluwalhati yung sarili. Kaya kinakailangan luwalhati mo ang Panginoon. Paano mo luwalhati ang Panginoon? Nakahanda ka na ang mga kayamanan ni unable to distribute to anybody that wants need and help. Kinakailangan ka may ipalaganap sa mga
kailangan para maluwalhati ang ating Panginoon. Hindi maluwalhati ang iyong sarili. Purihin natin ang Panginoon. Para maluwalhati ang Panginoon. Mag-glorify ang Panginoon. Dahil sinabi namin, whatsoever you do, in words or in deed, do in the name of the Lord Jesus Christ. Give it thanks to the Father for Him. Hallelujah. Colossians chapter 3, verse 17. Salamat po sa Panginoon. Nakatiwala na tayo. Katiwala na tayo. Amen. Kaya kasi sinabi niya, Luke chapter 15 verse 19, ang sabi ng Panginoon, I am no more worthy to be called thy son, and meet as one of thy hired servant. Bakit sinabi ng isang anak na hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak? Tatawagin na lang ako ng aking amang aliping bayaran. Bakit? Kasi, ito po ang anak nito, na alibukang anak, ang panganay, naging matapat doon sa kanyang magulang. Itong bunso, kinuha niya ang kanyang parte at nilustay sa kasamaan. Nung naghihirap na siya, ay nagiging busagos at taga-alaga na lang ng baboy. At sabi niya, mabuti pa ang baboy, maraming pagkain. Ako ay nagugutom. Kumisa na maramdaman ko siya, mabuti po siya, maraming pagkain. Ako walang makain. At sabi ng anak, sa bahay ng aking ama, ang mga katulong bayaran doon, maraming pagkain. Katulong lang yun. Ako rito, naghihirap. Mabuti ang baboy, maraming kinakain. Gab-gab lang na gab-gab. Ako, nagugutom lang. Ang sabi niya, tumayo siya, sabi niya. Tumayo ako, babalik ako sa aking pinanggalingan. Hindi bali. Hindi na tatawagin ako ng ama na anak. Tatawagin na lang akong bayaran katulong. Maging katulong na lang ako roon na bayaran. Basta maraming may makain ako at mabuhay. Ibig sabihin, binilang niya na siya'y anak, ngunit sinabi niya, magiging katulong na lang. Alam niyo po, para makapagbalik loob tayo sa Panginoon, huwag tayo magmayabang sa aming sarili. Siya ay alibukang anak, siya ay mayaman, ngunit siya naghihirap dahil sa kanya paglulustay. At ang sabi niya, babalik na lang ako sa aking ama. Hindi bali na hindi na ako anak, magiging alipin na lang. Basta may makain. Alam niyo po, huling kapanahon at kinakain natin ng survival. Hindi po malaki ito. Hindi sa pagmamalaki sa survival, kinakailan ang handa ka na maging katulong, maging alipin para masurvive ka. Hindi ba? Para makasurvive tayo, para tayo maligtas, kailangan hindi bali tayo. Mga kapatid, katulong lang para masurvive tayo. Manatili ka, hallelujah, sa ating Ama na sa langit. Makasurvive tayo na naalipin, masunurin, sakdal, alipin, at parangalan ng ating Ama na sa langit. Amen! Kaya nga, ang nangyari sa kanya? Sabi niya, nung nakita siya ng Ama, sabi niya, anak ko na yan ng yung umalis namatay, nabuhay, nawala na ng buwan. Ang Ama, mga kapatid, tali-tali siya, tumakbo, niyapos niya, anak, buhay ka pala. Matagal kita, miss na. Alam niyo po, miss na tayo ng ating Ama na sa langit. Na maglilingkod po sa Kanya. Amen ba? Kahit sa kabila ng ating mga kasalanan, God's still there to accept us, to admit us. Hallelujah! Tanggapin ka niya, hallelujah! Kupkupin ka na ating Ama kapag tayo nagbalik loob sa Kanya. Amen! Hallelujah! Yan po, mga kapatid, ang kasaysayan po ng alibukang anak. Tinanggap siya ng ating Ama sa langit. Kaya, nangyari, sabi niya sa kanya, mga alipin, papalitan mo ang damit. Hallelujah! Nawala ang anak na buhay. Namatay na buhay. Nawala. Nakita. Binigyan siya ng damit na maganda. Binigyan pa siya ng sing-sing. Parang yan.
Sabi niya, matindi din ako. Sa kabila ng aking kasalanan, pinatawag ako. At sabi niya, magsaya tayo! Mga alipin, magsaya tayo dahil ang aking anak na namatay na buhay na wala natagpuan. Ibig sabihin, kapag may isang kaluluwa na maglilingkod sa ating Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, tuwang-tuwa ang ating Ama na sa langit, magsaya na maglingkod sa Kanya, magbalik loob sa Kanya. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Praise God, yun po katutuwanan. Bakit isang kaluluwa lang, mga kapatid? Kaya nga nagbalik loob, tungtuwa siya. Mga kapatid, ibig sabihin, sa ating kapanahonan, don't judge. Kung mayroong ka mang kasalanan, hindi kinahanap yun. Dahil ang Diyos, puno pa rin ng grasya at biyaya. Hallelujah. Hallelujah. Ito po, 2026, gusto ko ng Panginoon madama ang kanyang grasya at biyaya. Nakahanda siya, magbalik loob tayo sa Kanya. Hallelujah. Maglingkod sa Kanya. At tayo patawarin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. And amen po rin natin ang ating Panginoon. Patawarin tayo ng ating Panginoon. Amen ba? Kaya nga, sinabi po mga kapatid sa salita dito, titingnan natin sa mga kapatid. Hallelujah sa kapsyon. Ang Diyos ay matapat. Kaya niya tayong tustusan sa ating mga pangailangan. Philippians 4:19. Ang Diyos ay matapat. Kaya niya tayong palakasin mga kapatid kung tayo nanghihina. At alam ng Panginoon ang ating pong mga kapatid, kinabukasan. Kung magbalik loob din sa Kanya, He knows our future, mga kapatid. He knows your destiny, mga kapatid. Kapag magbalik loob din sa Kanya, mga kapatid. Ang Diyos ay matapat. Kaya niya tayong aliwin. Kaya nga sinabi, mapalad ang naginagpis at siya'y aliwin. Ang Diyos ay matapat. Kaya niya tayong iligtas tayo at iiwas sa anumang mga tukso at mga pagsubok. So, 1 Corinthians 10 verse 13. Hallelujah! God will make a way to escape us from temptation. Si Job, maraming mga pagsubok siya. Nawala ang kanyang property. Nawala ang kanyang mga anak na matay. Nawala ang kanyang asawa. Ngunit, dahil sa kanyang katapatan, God will make a way. Kayo rin awit. God will make a way. When there seems there's no way. Tila baka na wala pong daan, wala pong paraan. Wala pong paraan. Ang Diyos may paraan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Amen ba? Amen. Kaya nga, kabuhay ni Job, alam niyo po, dahil nalagpasan niya ang mga pagsubok dahil sa kanyang katapatan at kanyang kasakdalan, God double the blessing that He has. God double the blessing that He has. Ang mga pagpapala ng kayamanan niya, dinuble. Ang mga anak niya na namatay, pinalitan ng pa yung magaganda at magwapo. At ang kanyang asawa rin ay siguro nabalik dahil hindi naman record na bumalik, nagkaroon ng anak siya. Ibig sabihin, bumalik ka ng asawa. Dahil pinagpapala siya ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag nawala man lahat ng mga bagay, kapag nanatilig tayo tapat sa Panginoon, kapag nanatilig tayo tapat at matatag sa Panginoon, God will make a way. God will double your blessing. Ang nawala sa iyo, kaya na kayo ibalik, mga kapatid. Ibalik ng kayo nawala sa iyo. Kung sa iyo, Job chapter 4 dito, God double the blessing, the hope that He has. Binalik ng Panginoon. Mga kapatid, kaya sa number 5, God is faithful and able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think according to the power that worketh in us. Kaya ng Diyos ay gagawa higit sa lahat. Hallelujah, sobra sa lahat. Nangibabaw sa lahat. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ano ang kapangyarihan na kumikilos sa iyo? Kapag nandyan ang Espiritu ng Panginoon sa iyo, God will move. Hallelujah, upon your life. And purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngayon ko po tayo mga kapatid. Amen. Panguling talata po. Pansinin natin ang uling talata ito. In Revelation chapter 2, verse 10. Ang sabi ng Panginoon, fear none of these things.
which thou hast suffered. Huwag kayong matakot sa mga kahirapan na mangyayari sa buhay nito. Because, behold, the devil shall cast some of you in the prison. Narito, kahit si Satanas, gusto ni Satanas ikukulong kayo. Parusahan kayo. Ikukulong kayo. Ani, mitry. Susubukin kayo magkaya si Hud, sinubok. Kapatid, and ye shall have tribulation in 10 days. Mayroong kayong kapighatian ng 10 araw. Ang 10 araw, mga kapatid, it takes 10 years. It takes 10 days. Alam niyo pong one day for the Lord is 1,000 sa tao. Kung ang 10 days po, mga kapatid, 10,000. Ngayon po, ito po, kung ano mang mga kahirapan na mangyayari sa mundong ito, ang palala, the last words, be thou faithful unto death. Sabi natin, be thou faithful unto death. Maging matapat po tayo hanggang sa kamatayan. And I will give thee a crown of life. Sino nagsasabi yan? Ang Diyos, hindi ako. It is the promises of God. We need to claim it. Kapatid, are you willing to suffer? Are you willing to be the price? Are you willing to be faithful? Hallelujah, to death. Maging matapat ka hanggang sa kamatayan ng buhay mo. At magwawagi ka, bibigyan ka ng Panginoon ng putong na buhay. Hallelujah. Ibig sabihin, ang katawan nito, nakahanda mamatay kay Kristo. Nakahanda magsabay kay Kristo. Kung ano mga kahirapan na naranasan natin. Hallelujah, nakahanda po tayo. They are willing, hallelujah, to be the price, be faithful, and be perfect, to be a servant of God. Hilig po tayo lumuhod sa Panginoon. Will you commit your life to the Lord? Italaga mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Sabihin natin, Lord, nais ko maging matapat hanggang sa aking buhay, natitira sa aking buhay. Hindi ako iwalay sa iyo. Hindi kita ipagkailangan. Hindi kita ipagtatuan. Hindi ako tatalikod sa iyo, Panginoon, Lord. Si Job na natiling matapat kahit may karamdaman siya. Naglingkod pa rin sa iyo. Dahil sa kanyang katapatan, ibinigay mo doble, Panginoon, na pagpapala sa kanya. Hallelujah. Kaibigan, kapatid, kung nakita mo ang nangyari sa kapwa mo, kay Job, kailangan mo ang katapatan. Kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo, hindi reliyon. Dahil sa reliyon natin hindi naliligtas. Kaya nga ang Panginoon nagkatawang tao, siya ay nabayugoy sa cross, namatay, nailibing, ngunit nabuhay siya na maguli. Kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Sabi mo, Lord, I need you, Lord Jesus. Thou will try me, but you will give me, hallelujah, a way to escape all the trial and temptation. Kaya sa kalabalaya sa kiya. Balaya sa kiya, ya sanda kalabalaya sa kiya. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Sinubok mo kami, Panginoon, Lord. Sinubok mo kami, Panginoon, sa aming katapatan. Sinubok kami sa aming katatagan po, Panginoon, Lord. Are you willing to pay the price? Are you willing to sacrifice? You are willing to be faithful, hallelujah, and perfect, and to be a servant of God, hallelujah. God is faithful. If God is faithful, God is able to do everything. Hallelujah! Kaya po ng Panginoon lulutasin ang ating mga pangailangan. Yes, ang kalabalay. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa amin, Panginoon. Sino kami? Sino ka? Sino kami? Tayo lahat ay mag-ingaw na ligaw-gaw. Tayo lahat ay mga basahab. Tayo lahat ay alikabuglaban sa paningin ng Diyos. Yasa kalabalaya sa kiya, yasanda kalabalaya sa kiya. Halabalaya sa kaya sa kiya.
Salamat po, Panginoon Lord. I need you, Lord. Hallelujah. I need you, Lord. Fill them, Lord, by your joy. Fill me, Lord, by your joy and power, Panginoon. Hallelujah. Papurihan mo ang bawat isa sa katapatan at kasakdalan sa paglilingkod namin sa iyo po, Panginoon Lord. Hindi mawawalitan ang aming mga pahinanasan, but you can able, hallelujah, to replace the things that was lost, Panginoon Lord. You are able to, hallelujah, to double the blessing. You can able to replace all the things that lost, Panginoon, in my life, Panginoon, in our life. I believe, oh God, you are there, Panginoon Lord. I believe, oh God, you are there to supply. Lord. Patawarin mo sila. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukunwari. The greatest sin in this world is hypocrisy. Huwag tayo magmamakuri. Huwag tayo magmamalaki na ikaw ay matuwid, mayaman ka, matalino. Ngunit mo ang ating katalinuhan, ang ating karangalan, ang ating karangyaan. It is all that. It is all garbage in the sight of God. Maging dumi, maging basahan, magiging palamuti, at iyan basura lamang sa Panginoon. Yan sinabi nga ni Apostle Paul, it is all done. Ito ay baka garbage lamang sa harapan ng Panginoon. We need to glorify God. We need to glorify God. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon Lord, to glorify you. Gamitin mo kami, Panginoon, to testify you, Panginoon. You are there to serve. You are there to serve us, Panginoon. Ang Panginoon nakahanda maglingkod sa atin. Maglilingkod ka ba sa Panginoon? Maglilingkod ka ba sa Panginoon? Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon Lord, sa mga instrumentalist ito, Panginoon, maging matapat sa iyo in Jesus' name. In the name of Jesus. Maging matapat po tayo sa Panginoon in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Maging matapat tayo sa Panginoon. God is there to help us. God is there to help us. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon Lord, sa tungtong po, Panginoon Lord, sa anuman mga problema ng kanyang pamilya, maging matapat pa rin siya sa iyo. Hallelujah. Sa anuman pagsubok, Panginoon Lord, you are there, hallelujah, to help us. You are able to do exceeding abundantly. In Jesus' name. In Jesus' name. You are there to supply, Panginoon, able to do exceeding abundantly. Sakala balaya sakia. Haya balaya sakaya sakia ya santa. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. Gamitin niyo po ang kaluluwang ito po, Panginoon Lord. Lord, hallelujah, itong ina po, Panginoon, na ito. Huwag siyang magmalaki ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, Panginoon. Oh God, dumi lamang ang aming accomplishment, ang kayamanan, lahat ng aming alarian, Panginoon. Isang basura lamang po, Panginoon. Nakandamawala lahat na ito, ikaw pa yung malawala niya sa kalamalaya sa in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, galing ko po, Panginoon, sa nagilin, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Mother, Panginoon, Lord. Lord po, Panginoon, Lord. Mother, rest in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, gano'n po, Panginoon, Lord. I-pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah. I pray po, Panginoon, Mother, dikito, Panginoon, Lord. Mother po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Bisita po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Nawa po, magamitin mo sila. Hallelujah. To save some more soul, Panginoon. Hallelujah. Nagagal yung salita. To testify you, Lord. That we will not be ashamed of the gospel of Christ. It is a power to God to salvation to everyone that believeth. Hallelujah. Sakala balaya sakiya. Diyos, Panginoon, Lord, ang tatay dito sa kalawalan niya. Ang kanyang anak po, in Jesus' name. Ang kanyang kasama po, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost, in Jesus' name. In the name of Jesus. 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 In the name of Jesus.